Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa panalangin na idineklara ng Pope Francis na ang 2024 ay Year of Prayer. Ang kanyang inendorso ay bigyang pansin ang basic na pagpapahalaga sa Ama namin na siyang itinuro ni Jesus na Lord's Prayer at Pater Noster. Nais ni Papa na pagnilayan ang basic prayer na ito na Ama namin at pagnilayan ang ibig sabihin ito. Kaya ako din ay nagsaliksik at natagpuan ko ang kagandahan ng kahulugan at pagpapahalaga ng dasal na ito ng ating Panginoon, ng ating si Jesus, sa ating Diyos. Ama namin, sumasalangit ka. Ang ibig sabihin ay Ama namin ang itinuro na nais na magsaloob at pangatawanan ang kaloob ng Diyos. Ang unang salin nito ng Ama namin sa Pilipino ay matatagpuan sa Doktrina Kristiyana ng 1593. Ang Ama namin sumasalangit ka na naisalin ay ang tawag ng Jesus sa Diyos, at ito ang tinutularan natin. Ama. Ama sa larawang kultural sa mga Hudyo ay bukod tanging may kahulugan. Ang kahulugan na ang Diyos tulad ng isang butihing ama na maaasahan sa isang larangan ng nais mong hingin sa Kanya. Siya'y mapagkalinga, maunawain, at mapagpatawad. Kaya sa ugnayan natin sa Kanya, kung titingnan natin ang pakahulugan nito, siya ang unang kumilos. Hindi tayo ang unang lumapit sa Kanya. Siya muna ang lumapit sa atin. So may kaibahan ito sa ating mga pagdarasal na tayo ay palaging humihingi ng panalangin at ng nais nating ipanalangin. Maaasahan natin ang Kanyang pagtulong, isang maawain at mapagkalinga. Mapasa amin ang kaharian mo. Ibig sabihin nito, mauwi sa amin ang paghahari mo. Ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Kaya sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Ang kaharian ng Diyos ay naririto sa lupa at para nang nasa langit. Ang mahalaga dito ay ang salitang loob. Ang loob ang pinakatotoong
pagka-Diyos ng Diyos. Kaya napakahalaga sa atin yung loob. Ito ang tahanan ng Espiritu Santo. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ang pagpapatawad sa kapwa ay bunsod ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Diyos ang unang nagpatawad, hindi tayo. Lumalapit pa lang tayo sa Kanya, ay alam na niya ang ating hihingin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Huwag mo kaming iiwan na di matalo ng tukso. Ang napakagandang talata dito bilang mga Pilipino, ito yung walang iwanan. Emmanuel ang tawag natin sa Kanya, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Kung tayo man ay nahuhulog sa tukso, nariyan lamang siya na maaasahan sa hirap o ginhawa. Kaya sa bandang huli, meron tayong amen. Mangyari nawa, maisakatuparan nawa sa ngalan ni Jesus. Kaya ang call to action dito ay maglaan tayo ng pagninilay habang dinadasal natin ang Ama namin. Ang Ama namin ay hindi lamang salita, kundi ito ay isang relasyon sa Diyos. Diyos ang unang nagpapadama ng pagmamahal. Siya ang kasama natin sa araw-araw. Kaya, Panginoon naming Diyos, patuloy mo kaming turuang magdasal sa panahon na kami ay naghihirap at nagsasaya, na dumadanas kami ng mga problema sa buhay. Tulungan mo kaming makaahon at ituro mo sa amin ang pamamaraan ng iyong pagdasal na mayroong pasasalamat, pagpupuri at paghingi ng kakanin sa araw-araw. So ito po muna ang aking ibabahagi at sana ay patuloy tayong magnilay at dasalin ang dasal na itinuro sa atin ng Panginoon, ang Ama namin. Maraming salamat po, at sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.